Mula kay Sir Pao PH, mga kapatid, delikado. US Navy na dedehado na daw sa China's PLA Navy. Kaya na bang pataubin ng China ang US, mga kapatid? Yan ang ating panonoorin ngayon. Bibigyan ng reaction video and commentary mula rito kay Sir Pao PH, mga kapatid. Syempre nakalagay po ang link niyan sa ibaba. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol, kung gusto niyo yung mga ganitong balita. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary and reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga kapatid. Sir Pao PH. Ginulat ng China ang mundo sa impresibong pagpaparami ng mga sasakyang pandagat sa isang nakakamanghang bilis ng proseso na hindi mapapantayan ng sino mang bansa. Ayon sa shipbuilding data across various industries, ang pagpapalawak ng China ng kanilang puwersa sa karagatan sa parehas na commercial at military purposes ay tinitingnan at kinukonsiderang world's largest ship owner by means of tonnage. Ang People's Liberation Army Navy ng bansang China ngayon ang may pinakamalaking bilang ng mga barko sa mundo. Noong nakaraang taong 2022, nag-launch ang bansa ng 30 karagdagang barko. Ayon sa Pentagon, sa kasalukuyan ay mayroong kabuuang bilang na 370 barko ang Chinese Navy. Totoo, no? Napakabilis, mga kapatid, ng production ng China. Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa mga malalaking bagay, mga tol, napakadali nilang ma-produce. Napakabilis nilang mag-produce. Unlike kasi sa ibang bansa, mga kapatid, pinag-aaralan yan, binubusisi maayos, maraming mga trial and error, di ba? Talagang inaaral at ini-improve. Sa kanila ata parang basta makagawa lang no? Gawa. Parang alam mo yung pag-production ng helicopter, eroplano, ng mga barko. Parang lang no? Parang nagpo-produce ka lang ng cellphone. Ganun kabilis, mga tol, no? So talagang napakalupit nila, mga tol. Napakagaling. Kung nagagawa nila yan tapos sa maayos na paraan pa, kung nagagawa nila yan, matitibay din sana, no? Yung mga gawa nila, talagang napakalupit. Napakalupit nilang bansa. Kumpara sa Estados Unidos, na meron lamang fleet size na 271 major surface combatants, submarines, aircraft carriers at iba pang vessel types. Nitong nakalipas na dekada, by records, ay na-outbuilt na ng People's Liberation Army Navy ang US Navy ng halos 25%. Ang kabuuang bigat ng mga sasakyang pandagat ng China na 1 million tons laban sa 800,000 tons ng United States, ayon ito sa analysis ni Tom Shugart. So mas mabigat ang mga barko nila, mga tol. Sa mga maritime expert dyan, no? Ano ba mas maganda, magaan o mabigat, mga tol? Diba, meron na tayo mga reaction video nung nakaraan. Kasi bukod sa gumagawa ang China ng mga gamit nila para sa kanilang bansa, is nagbebenta rin sila. Pero napakaraming reklamo, no? Mga palyado daw, mga hindi tumatagal. Alam niyo yun, yung branding na made in China, diba? Ando dun pa rin yung branding na yun Hindi mo ka makakasiguro kung ano ang quality niya, diba? Di bali ng onti lang, buko kesa naman marami nga, pero mga isang tira lang lubog agad, no? Yung mga ganung datingan. Isang adjunct senior fellow sa Center for New American Security think tank on X or Twitter. Base sa kasalukuyang estimasyon ng United States Defense Department, magpapatuloy ang China sa pagpapalakas at pagpapalaki ng bilang ng kanilang mga vessel mula 370 barko hanggang 375 sa taong 2025. Parami at mula 375 ay magiginamang 435 barko sa taong 2030. So talagang nagpapalakas ng naval assets ang China, mga kaalyado. Ika nga, it's a race of naval prowess. Dahil sa modernong era ngayon, kung sino ang bansang may malakas na navy ang may posibilidad na maghari sa mundo. Sa kabila ng mabilis tinatry nila, no, sa pagpaparami ng navy nila o sa pagpaparami ng mga
assets nila para makapang-intimidate ng mga bansa, mga tol. Kasi syempre ang dami, mga tol, paano mo kakalabanin yung ganyang karami? Pero kung iisipin mo ng maayos, mga tol, ano mas matibay, 'di ba? Kung etong napakarami mo bang kalaban pero mga one hit lang bawat isa, o yung tipong sasampu lang yung kalaban mo pero talagang matitibay. 'Di ba naalala mo yung pelikulang 300s, o 'di ba 300 lang sila, mga tol, laban sa sangkaterbang mga sundalo. Well, bandang huli naman natalo rin sila, pero biruin mo, no, ganun karami yung natalo nila, 'di ba? So hindi naman talaga din paramihan, no, palakasan at patibayan din. Isang expansion ng Chinese Navy ay nananatili pa rin namang larger naval fleet ang bansang Amerika by overall tonnage. Pero ito ay unti-unti na ring nagbabago dahil nitong taon lamang ay nagsimulang mag-build ang China ng kanilang sariling mga warship at aircraft carriers. Kagaya na lang halimbawa ng bagong labas na aircraft carrier ng China na Fujian na ipinangalan sa probinsya ng China na nakaharap sa Taiwan. Matagumpay na nakumpleto ang mooring trials mula nang i-launch ito sa Yangtze River nitong Hunyo sa kanilang sariling shipyard sa north of downtown Shanghai. Nasa isang mainit na espekulasyon ngayon ang future role ng Chinese aircraft carrier Fujian. Ayon sa mga analyst, ito ay isang natural progression ng China's sea power. So nagiging prominente ngayon sa mata ng Estados Unidos ang lumalakas na naval power ng China at kanila itong ina-acknowledge. At hindi pa dyan natatapos ang pagpapalakas ng China dahil ine-expand din ng bansa ang kanilang naval power sa deep seas dahil sa taong 2035 magkakaroon ang Beijing ng karagdagang 80 submarine. Ayon sa Pentagon, base ito sa kasalukuyang submarine construction activity ng China at kabaliktaran naman ito sa Estados Unidos na 57 submarine lamang by 2030 at nag-e-struggle pa ang US na i-repair ang kanilang existing fleet. Pero gayon pa man, ang nuclear submarine ng Amerika pa rin ang mas superior sa China in terms of capabilities. From coast to coast naman, China pa rin ang may pinakamalaking Coast Guard fleet sa mundo at dinodomina ang world's coastal defense capacity. Ang kabuuang bilang ng China Coast Guard vessel sa kasalukuyan ay nasa 150 vessel na may total displacement na 1,000 tons. Ito yung malalaking Coast Guard vessel, mga kaalyado. Samantalang ang Japan ay meron lamang 70 at ang US naman ay mayroong 60 ships of the same size. Sa mga nakalipas na taon, ang pagpapalakas ng hukbong dagat ng China ay lubos nilang nagagamit bilang kasangkapan para igiit ang kanilang territorial claim sa mga kalapit na bansa kagaya ng Pilipinas na humantong sa ilang beses ng pakikipagpatentero sa South China Sea. At pati ang Japan ay hindi rin nakaligtas sa maritime law enforcement vessel ng China na inaangkin ang Senkaku Island. At dahil nga sa mga aktibidad na ito ng China na ginagawa sa Pilipinas at Japan, kaya't mas pinagtibay ng Japan ang security cooperation sa Pilipinas. Pero sa Japan, no, pag pumapasok yung China vessels doon sa may bandang Senkaku Island, talagang todo effort sila para mapalayas yun, no, para mapaalis. 'Di ba? Kahit na sabihin nating mas marami ang barko ng China kaysa sa Japan, pero makikita mo talaga yung effort nila, yung tapang at lakas ng loob nila. Well, pagdating naman sa technology at sa tibay, mas ko sa Japan, mas may tiwala ako sa mga produkto ng Japan, mga tol. Pero dito kasi sa Pilipinas, mga tol, syempre tayo, yung mga barko naman natin, hindi naman tayo gumagawa ng sarili natin, laging binibili, dinodonate. Alam niyan, lagi naman ganun yung nababalitaan natin, pero kulang din tayo sa lakas ng loob, mga tol, na ipagtanggol yung ating soberanya, kaya tayo napapasok at kaya tayo nasasakop. Puro lang tayo sa puro lang tayo sa claim. Amin yan, nanalo kami sa ganyan, nanalo kami sa ganyan. Pero hindi natin madepensahan. No, paano ko nasabing hindi natin madepensahan? Kasi yung ginagawang depensa ng ibang bansa, mga tol, talagang sila yung nangaharang, sila yung nambabangga kung kinakailangan, di ba? Tayo hindi, umiiwas tayo. Tayo yung umiiwas na baka ma-provoke natin yan. Umiiwas tayo na baka mag-escalate pa.
gusto natin makipag-usap na lang para mas maayos na. Nasa ganung part pa tayo mga tol, no? Do, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera, pero masyado tayo nag-overthink na baka pag ipinagtanggol natin yung ating soberanya, doon na agad mapunta di ba? So tuloy natin to. At eto pa, hindi lang naval fleet ang pinapalakas ng China dahil maging ang commercial fishing fleet nito ay malapit na ring maikot ang buong mapa ng mundo sa pag-i-exploit ng mga marine resources ng iba-ibang mga bansa. Ayon sa World Bank, since 2013, ang Pacific fishing fleet ng China ay lumobo na sa 500% o halos kalahating milyong bilang ng mga fishing vessel. Grabe. At tinatayang sa pagtatapos ng dekadang ito ay maa-account na ng China ang 37% ng global fish catch sa mundo at pag-iiwanan na ang ibang mga bansa. Pati yung food security mga kapatid ng mga bansang kapitbahay nila is nako-compromise na rin dahil dito sa ginagawa ng China. Kaya talagang gumagawa sila ng marami nilang kaaway di ba? Kasi inaagawan na nila ng huli. Wag na tayo lumayo ng ibang bansa mga tol. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Dito sa ating exclusive economic zone na ipinagmamalaki nating tawagin, di ba? Pero mas marami pa ata silang nahuhuli kaysa sa atin. Di ba? Biro mo, lalaki ng mga fishing vessels nila sa atin. Mga maliliit na mangingisda, mga maliliit na bangka. Yun lang ang meron tayo mga tol. At kanya-kanyang pag-aari pa yun, di ba? Yung sa kanila ata, baka may pa yan May sponsor pa ng gobyerno nila yan Kamakailan ay nagsagawa ng inspection of the coast ang US Coast Guard sa baybayin ng Peru para i-counter ang illegal fishing sa high seas. At dito ay na-identify nilang Chinese fishing fleet ang pinakamalaking grupo ng commercial fishing vessel na nagsasagawa ng extensive operation sa South American nation coast. Wow. So ibig sabihin mga kaalyado ay tatlo ang layunin ng China kaya pinapalakas nila ang kanilang naval power. Una ay para mambuli at mangharas ng mga maliliit na bansa. Pangalawa ay para mas mapadali ang pangaangkin ng teritoryo at kasama na din dito ang pagsasakatuparan na ma-invade ang Taiwan. At pangatlo ay para makamkam lahat ng marine resources ng ibang mga bansa. Yun na. Sa ngayon mga kaalyado ay patuloy sa pagpapalawak ng impluensya ang China at masigasig itong naghahanap ng possible port access around the world. At may rumors na magtatayo ng naval base ang China sa Cambodia na ine-expect ng mga analyst na gagamiting daungan ng mga naval ships ng China. Kamakailan ay naibalitang nagko-construct ng malaking Pacific port ang Chinese company na COSCO sa Peru para gawing base ng mga military vessel ng China. So challenging para sa Amerika ang lumalakas na puwersa ng China. Ano kaya ang counteraction na gagawin ng Amerika para mapigilan ang China? Tuluyan na kayang mapag-iiwanan ang Amerika? At ano ang magiging implikasyon nito? Magbigay lamang ng opinyon at komento sa comment section. So hanggang dito na lang muna tayo mga kaalyado. Alright mga kapatid, ikaw ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin mga tol? Tuluyan na nga bang mauungusan ng China ang Amerika mga tol? Sa tingin nyo ba papayag ang US? No? Ano sa tingin ninyo? Comment na lang kayo sa baba. At syempre, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.